Hallelujah. Kasi yun po ay parang mayroon pong sentimental value po sa akin yun. Kasi galing po sa mandik po mga kapatid ko, no? Praise God. Pero ganun pa man, hallelujah. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Everybody, say the Lord. Hallelujah. Napakabait po ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tayo sa tinatawag na testimony. Sino gusto mag-testimony? Alin na kayo, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Yung nag-nais po na mag-testimony kung paano po siya pinagpala, iningatan, ginabayan ng Panginoon sa buong linggo. Kung ano po, mga kapatid ko, ang naramdaman po niya, kung ano po ang ginawa ng Panginoon. Praise God. At Mr. Gladys po, nung kahapon, bago natin sa katila, no? Mr. Gladys, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, nung pumunta ako kahapon, sabi niya, nung Sunday, Pastor, parang nagkasakit daw ng tiyan niya. Pero ginawa niya daw, nag-pray sa Panginoon. Amen. Nag-pray po sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang sabi sa Gladys, nag-pray ako sa Panginoon, Pastor, na wala po, mga kapatid ko. Palakpakan natin Panginoon. Kaya sa oras po natin po ng panahon na maramdaman po ninyo na kayo magkasakit at wala tayong bili po ng gamot, bakit di natin lapitan ng Panginoon? Amen. Praise God. Lapitan po natin ng Diyos, gagawa ng milagro ng Panginoon. Amen. Kasi tinitingnan ka, mga kapatid ko, pinapakinggan tayo ng Panginoon. Lalo na kapag ikaw dumayin ka at manalain ka at na-bless ako, yung sabi po Sister Gladys sa akin, na-bless po kami mga kapatid ko, praise God. Dahil, kung lang yun, kung baga sa kwan sanpay na umisong milagro talaga ti Apo. Amen. Ngayon dedicate ko, kung baga sa kwan, yun po ay parang kwan lang, mga kapatid ko, parang, anong ibig kong sabihin sa term na Tagalog. Kung lang yun, praise God, parang kikip na pa lang, kaya po. Everybody say amen! Amen! Okay, tawagan ko rin sa baby, mga tiko, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, pag-testimonies yan, mga tiko. Maganda pakabait ang Panginoon, mga kapatid ko, praise God. Magandang umaga po, mga kapatid. Ako po'y magte-testimony muli sa inyo kung paano ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon Jesus na buhay sa aming buhay, lalo na sa aking buhay, na hindi niya ako pinapabayaan, mga kapatid. Bagamat ang edad ko'y magsisiksi na, nandiyan pa rin ang kalakasan ko. Alam ni Sister Gladys yan kung paano tinutulungan ko siyang maglaba, kung paano ako mabilis. Hallelujah. At isa pa, mga kapatid, pinasasalamatan ko ang aking Panginoon Jesus dahil hindi niya kami pinababayaan. Bagamat kung minsan may nararamdaman akong karamdaman sa aking sakit, ngunit kung ipinapatong ko ang aking kamay sa parte ng masakit ng aking katawan, ay gumagaling ako right away, mga kapatid. Hindi sa pinagmamalaki. Pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kagaya nung Thursday ng hapon, mga kapatid, may bisita yung kapatid kong si Sister Elizabeth na isang teacher at saka isang babae. Amen. So, sabi niya, ilan kayong nakatira dito, ate, ma'am? Eh sabi ko, ako lang at saka yung, kung minsan yung ako ko, dalawa, isa, ako. Eh, tapos, ito lang sabi ko, pero dito, dati kako, ang gawain namin dati dito, pasugalan. Amen. In-offer ko ito ng pasugalan lahat. So, tuwang-tuwa ako dahil ang malaki. Ang laki ng kinikita ko daily. So, ang ano ko noon, dati akong faithful sa Panginoon, kaya lang, nang backslide ako. Ngunit, napakabuti ang Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Gumawa siya ng way sa pamamagitan ni Pastor, nahuli niya ako dyan sa kusina. So, ang sabi ni Pastor, hindi ko alam, mga kapatid noon, gusto kong magtagong, kasi dati-dati naman, dumidiretso na siya kay Sister Luz, hindi na siya dumadaan ng bahay. Kung bakit minsan, isang araw, pumunta siya yan, huling-huli niya ako dyan, nasara akong magtago, nahiya na ako, sabi ko, Pastor, pumasok ka, anong gusto mo? Hindi ko alam ang gagawin ko kasi nabigla. So, sabi ko, Panginoon,
Sabi ko, ang tagal-tagal ko nang nagsisimba. Pero wala namang nagbabago sa buhay ko. Kasi, magsimba ako mga kapatid pag araw ng Sunday, Bible study, yung showy lang ba? Yung pakitang tao lang. Pagdating sa bahay, tapong kaagad yung Biblia. Wala, as in, balik uli. Ngunit isang araw, nung sa maliit kasi ang gawain, nag-a-attend ako doon. Sister Luz, kung minsan hindi nakaka-attend sa kayong anak niya, wala akong kasamang magbiyahe. So takot ako. Tinanong ko si Sister Malula kung pwede, maski sa side na lang, hindi ko na gagawin pasugalan. Gawin ko na lang na Bible study. So, grinag ng Panginoon, right away, pinagamit ko to. Magmula nung pinagamit ko ito sa Panginoon, kita ko mga kapatid, kung paano pagbabago ng aking buhay, kung paano niya ako bibindisyonan. Pagamat wala akong katuwang sa buhay na namumuhay, ngunit ang pagpapalay laging nandyan. Kung maging matapat kang maglingkod sa Panginoon. Ang sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong magbagong buhay. Matanda na kung saan ako pupunta, sabi ko. So, awan ng Diyos, kung pinagamit ko ito, hindi niya ako pinababayaan. Basta pag may sakit ako, ileras ko na lang yung kamay ko. Saan ang parte ng masakit, maya-maya magaling na ako. Kaya napakabuti ng Panginoon at makapangyarihan. So yung bisita ni Sister Beth, dinala niya dito sa bahay. Sinabi ko, ginawa ko, pasugalan mo ito. Ano naman ito ate? Sabi ko sa ma'am. Ay ma'am, sabi ko, ito yung in-offer ko na para sa gawain ng Panginoon. Yung isa, na teacher ni Beth, El Shaddai, may dala-dala pa siyang panyo. Yung isa naman, kapitbahay niya na may bukol dito sa leeg. Tapos, itinestestimony ko ang buhay ko kung paano ako binago ng Panginoon. So, bigla-bigla na lang tumayo si Mrs. Pagirigan dito. Sabi niya, Mom, pag-pray mo ako. Hindi naman ako maka-backward kasi maliit lang yung kusina. So, pinag-pray ko, hinawakan ko. God, Hallelujah, Jesus. glory to God. Pagkatapos, nung kinaumagahan, bumalik siya. Sabi ganon, ate, nakatulog, ma'am, nakatulog ako ng mahimbing. At saka nagagalaw-galaw ko na yung legs ko. Sabi niya, wala akong masakit. Pinento ko sa asawa ko. Pero dati siyang born again. Hindi na siya nag-attend dahil sa kanila daw sa Dagiyan. Walang gawain na ganito. So naghahanap sila ngayon. Dadayo daw sila sa Mercedes sa Turog kasi meron silang kapitbahay na nagsisimba raw doon 4 hours. O sabi ko yun na, sabi ko kasi ang gagawin talaga di ko totally is 4 hours talaga sa pagpupuri sa Panginoon. So, sabi ko, Panginoon, nagda-doubt din ako, pero dapat, inalis ko yung doubt ko, mga kapatid, dahil naisip ko, sabi ng ganon, na you shall receive power after that the Holy Ghost is upon you. Yun ang pinanindigan ko na, napakabuti mong Panginoon, sabi ko. So, tuwang-tuwa sila. Yung isang teacher naman, Ma, ipag-pray mo naman ako, parang may bukol sa, sabi ko, maghanap kayo ng pananampalataya ng United Pentecostal Church at doon lang kayo, kato. Ikapahintulot ng Panginoon na magkasakit tayo kasi itetest lang niya kung hanggang saan ang pananampalataya natin. Amen. Pag hindi mo na kaya, nandyan ang Panginoon sa bandang huli, pagagalingin ka rin. Magtapat ka lang na maglingkod sa Kanya. Manatili ka lang na maglingkod sa Kanya at magtiis. At ang reward ay naghihintay sa atin sa langit. Thank you, Jesus. Praise God. Napagandang testimony po kasi po yung pong sinabi Mr. Baby, ginamit po siya ng Panginoon. Amen. Everybody say the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait ng Panginoon mga kapatid. Praise God. Kung taga rito lang yon, magsisimba na sa atin yon. Kasi naramdaman niya yung milagro ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kunting bagay lang yun, ha? Kunting bagay lang yun. Praise the name of the Lord. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Sino pa, mga nagpo? Sino pa mag-testimony dyan? Sister Joy, halika na. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say the Lord. Hallelujah.
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. So nagpapasalamat ako sa ating Panginoon unang-una sa lahat dahil sa loob ng isang linggo walang nagkasakit sa atin. Although maraming problemang dumarating sa buhay namin, ay hindi niya kami pinapabayaan at laging nandiyan ang Panginoon para sa amin. Pangalawa mga kapatid, ang proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa amin mga kapatid. Hindi lang sa pamilya namin, kundi sa pamilya ni Au. Kasi matagal ko na itong gustong testimony. Ngayon ko lang ulit naalala mga kapatid. So, minsan mga kapatid, nung nagluluto yung mama ni Au, nakalimutan niyang patayin. So, ang nangyari mga kapatid, sobrang yung pinaprito niya po, umapoy na yung yung oil. Tapos mga kapatid, nagpapasalamat ako dahil ang nangyari lang mga kapatid, nung masusunog na yung mukha ng mama niya kasi umuusok na. Kasi ang ginawa ni Au, sinaboyan niya ng tubig. Pag sinabuyan mo kasi ng tubig yun, aapoy siya. Di ba parang yung sa mga cooking show, ganun po ginagawa nila. Ngayon mga kapatid, papasalamat kami sa ating Panginoon dahil masusunog na sana yung mukha niya dahil nakaganon, nakatutok dahil nakatulala po siya mga kapatid. Pero yun, ang nangyari mga kapatid, nahatak siya nung brother ni Au at walang nangyari sa kanya mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, protection muli ng ating Panginoon. Sa brother din ni Au, lagi na, hindi lang kasi sa family namin mga kapatid, kundi sa family din nila, sa side din ng family ko, pinag-pray namin lagi. Dahil yung trabaho ng brother ni Au, nag-deliver siya ng delivery boy. Kung familiar po kayo ito, parang grab food, nag-delivery kung saan-saan, gano'n mga kapatid. Tapos mga kapatid, may ano daw po may dalawang bata na patawid na nagbebenta ng face shield. Tapos, nag-stop po siya. Pero yung nasa likod niya na tricycle driver, hindi niya, dahil maraming kabal na bigas, nabunggo yung likod niya. So, nabunggo yung dalawang bata, mga kapatid, na nasa harapan niya. So, ang nangyari sa dalawang bata, na ano po sila, tumalsik sila. Ganun. And then, awa ng Diyos, mga kapatid, wala namang nangyari sa kanila. Yun, di ba mga kapatid, kahit simpleng, lang, pwedeng mabalian, kahit nahulog ka lang sa kanal, pwede kang mabalian o may mangyari sa'yo, pero gas-gas lang nangyari sa kanila. Dahil nandun ang proteksyon ng ating Panginoon, hindi lang sa pamilya natin, kundi sa mga malalapit sa atin, mga kapatid. Pangatlong testimony ko, mga kapatid, medyo mahaba-haba, pero sa try ko pong sabihin. Para ano lang mga kapatid, para ma-inspire lang po kayo na hindi lang blessing na financial ang ginagawa ng ating Panginoon, kundi ang ginagawa niya rin, may protection din tayo, hindi lang sa disgrasya, kundi sa mga bagay na hindi nakikita mga kapatid. So, ganito yan mga kapatid. Wednesday, mga kapatid, nagising po kami dahil nalaman namin yung kapatid ng malapit sa amin na estudyante namin at saka nanay-nanayan namin na mother, yung anak niya, namatay. Dahil hindi may paliwanag yung sakit niya mga kapatid. Malakas siya ngayong araw, tapos biglang wala na. Tinagamot nila, wala na. Tinakbo nila sa hospital, walang finding. Diba mga kapatid, nakakapagtaka yun. Nag-e-exist pa po yun hanggang ngayon mga kapatid. Ngayon mga kapatid, tumawag siya sa amin. Tapos sabi, namatay ng alas 3 yung anak niya nang walang dahilan. Tapos, trinay nilang itakbo sa doktor, tinanggihan nila kasi dead on arrival na. So, hindi natutubuan kapag wala ng pulso mga kapatid. Yun ang protocol po sa mga hospital. Ngayon mga kapatid, ang ginawa nila, pinunta nila sa panggagamot, sa faith healer mga kapatid. Noong time na yun, wala na siyang pulso.
pinunta nila sa manggagamot, na-videohan nila mga kapatid na parang may na gumagalaw siya, na nagre-react siya. Na-videohan nila mga kapatid. So, after nun, wala na. Hindi na siya kumikilos, nakapikit na siya. Bago nila itakbo, meron siya, ang heartbeat niya, 160. So, mataas. Pero yung paghihinga niya, yung BP niya, normal lahat mga kapatid. So, magtataka ka. Kasi kapag high blood yun mga kapatid, ano po, lahat tataas. Yung BP mo, yung palpitations ng puso mo, yung paghinga mo, di ba? Yung mga may high blood po dito. Pero, yun magtataka ka kasi, heartbeat na lang ang tumataas, 160. Which is not normal kasi dapat 120 lang pababa. So, yun na nga mga kapatid. Tinawag nila na nawala na nga. And then, yung mother ng husband ko, may kakilala siya na manggagamot. So, sila kasi dati, sila hanggang ngayon, Catholic po sila. So, naniniwala sila sa mga ganon. Diba? Nung meron din po kayong paniniwalang ganon dati. Okay. So, yun mga kapatid, pinunta nila sa manggagamot. Tapos, nung nalaman nila na yung batang yun pala, bata pa siya mga kapatid, 1995, nasa 25, 25 or so, yun. 25 years old pa lang siya. Wala pa siyang anak, kakagraduate niya lang. So, yun. Ganun talaga kabilis ang buhay mga kapatid. So, nung time na yun, sinabi nila na may 10 makinig na mga anak, 10 devil ang pumanit sa kanya. Possible yun mga kapatid. Bakit? Kasi, hindi malapit sa Panginoon. Kaya mabilis, pag wala kang Diyos mga kapatid, mabilis kang lapitan ng mga hindi nakakita. Pag may nagkawaan gusto sa'yo na gawin yung bagay na hindi maganda, kukulangin ka. Pag wala kang Diyos mga kapatid, walang protection, pwede kang mamatay mga kapatid. Ngayon mga kapatid, sa 10 sumalib sa kanya, sabi ng manggagamot, 3 ang tres diablos, basta malakas yung 3. So, hindi lang siya kulang, barang siya mga kapatid. And nag-i-exist po siya hanggang ngayon. So, ang nangyari mga kapatid nung time na yun, sabi, pinatawas po nila, gano'n. And then, kailangan ipunas yung itlog. Pero hindi nila magagawa yun kasi nasa Laguna po yung bangkay. Ngayon mga kapatid, ang gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid na kapag may mga bagay po na ganyan, kailangan natin ng Panginoon para proteksyonan tayo at ingatan tayo. Si Mama, yung mama ko po, meron din gumawa po sa kanya noon. Ang nangyari po kay Mama, ang ginawa po ng nag-iinggit sa kanya, nagkabukol po siya, nagkapigsa siya buong katawan niya. Ako po yung naggagamot kay Mama ko noon. Naaawa ko noon kasi sa ulo niya, 10 sugat. Tapos, merong time na yung dito niya, inoperahan dahil papaloob po yung pigsa niya. Pwede siyang mamatay dahil malapit siya sa ugat dito. Meron tayong ugat po dito sa malaking ugat dito. Pag ito, natamaan, mabilis tayong mawalan ng dugo kasi malaki yung ugat natin dito. At ito po yung sa high blood na iniiwasan. Ngayon, si Mama noon, mga 5 years ago, meron yung inggit sa kanya na teacher. Tapos, biglang nagkakasakit na lang siya na hindi namin nalalaman. Sinukulam siya mga kapatid. Pero sa awa at gloria ng Panginoon, bumalik po si Mama. At yung tito ko po, si Pastor Romy, bali, nung binata po siya, may nagkakagusto din yata sa kanya. Tapos, may nagkakagusto sa kanya, ayaw niya. Kaya ang ginagawa niya, pinapakulam or pinapaano siya. Dahil pogi si Pastor Romy noon, nung that time. So, maputi siya, ganun ang ginawa.
pinapangit siya, pinapayat siya ng husto. Tapos isang araw, sinasabi niya na umahaba yung kamay niya. Alam, umahaba yung kamay ko kahit hindi naman sa paningin natin. Pero sa paningin niya, umahaba. So, ganun ang ginagawa ng kaaway mga kapatid. Ang tawag ko doon is spiritual warfare. Yung mga ganun mga kapatid, pag mahina po tayo, pwede po tayo sasapian, gano'n. Kaya yung mga bata, huwag tayong manonood ng mga horror. Kasi yung mga horror, hindi maganda, walang may tutulong. Kapag may takot kasi sa puso natin, hindi po siya mawawala and then dun papasok ang kaaway. So, nagpapasalamat ako dahil iningatan niya kami at ginabayan at yun lang mga kapatid ang testimony ko. Palakpakan natin ang ating Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Praise God. Napakabait ang ating Diyos, mga kapatid ko. Praise God. Maday-dayaw tinagan siya ako. May isa pa palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise God. Maday-dayaw tinagan siya ako. Napakabait ang Panginoon talaga. Yung mga testimony nyo niyan, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo po ay maglingkod na matapat sa Diyos, ang protection, sa pamagitan ng kamay ng Panginoon, tayo po ingatan niya. Maging sa kapamakan, maging sa disgrasya, sa sakit, sa lahat po, ingatan ka ng ating Panginoon. Okay, tatawag na naman po tayo matinto ng isang awit sa Panginoon. At ito na po, ibigyan na po natin ang ating love offering, Sir Los. Praise the Lord, dali ka na umawit, mga ko sa Panginoon Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord.